Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, bloodletting activity, advokasya ni Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon, Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remigio upang makatulong sa mga kababayan sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag. Agdagop iti talogosot o patapulog itwa dagiti successful blood donors wenno katukad iti 153,900 milliliters iti dara anaukon iti nasiyangkat a Give Blood Save Lives bloodletting activity iti iliti Vintar. Dadiget na surugan pa iti target at talogosot dagiti blood donors nga imunan ngayon rakurak ni Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remigio iti Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon kadwa ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter LGU Vintar ken daduma pay a grupo. Segon kani Assistant Secretary Remigio, may sa iso na idi a recipiente iti dara para iti blood transfusion ngem daytoy metten ti rason a nagisayangkat kadagiti bloodletting activities kas advokasya na makatulong kadagiti umili. Inayon ni Asik Remigio ababayan iti naidunara dara ket makaisalbar iti biag. Suportaran met ti lokal a gobyerno iti iliti Vintar dagiti may saysayangkat a bloodletting activities tapno adadupay nga umili dagiti matulungan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Rani mula Ilocos Norte, dumako naman tayo sa La Union. Empower Strategies isinusulong para sa mas mahigpit na smoke at vape free policy sa bayan ng Bacnotan sa La Union. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Papigsaan ti lokal gobyerno ti Bacnotan La Union ti implementasyon dagiti polisiya para iti nataltalged ken smoke and vape free community nang runa para iti proteksyon dagiti agtutubo. Nangay iti Empower in Action empowering local leaders and enforcers training adi narayan da Mayor Divine Fontanilla ken Vice Mayor Francis Fontanilla kamang ti sangguniang bayan lokal nga opisyal panakabagi ti linteg ken dadumapay a partners. Panggap ti nasawa panagsanay ang mapapigsa ti kapasidad dagiti lokal a leader ken enforcers iti panangipatungpal iti tobacco and vape control policies. Napagsusaritaan dagiti epekto iti panagsigarilyo ken vaping iti salunat the World Health Organization uno WHO Framework Convention on Tobacco Control ken dagiti estratehiya ti Empower kas giya para iti adada nga epektibo panakaipatungpal panagtungpal iti patakaran ken panagplano iti panagtignay. Impaganetget ni Mayor Fontanilla ti kinapateg ti panagtipon ti regulasyon ken edukasyon tapno masalakniban dagiti Bacnotenians partikular dagiti agtutubo manipod iti piggad ti panagusar ti tabako ken vape. Naisengka ti nasaw nga aktibidad baben ti panagitinulong ti Smoke Free La Union, PNBI ken Provincial Government of La Union kas pasad ti panagregat amang papigsa kadagiti addang ti panangkontrol iti tabako iti probinsya. Agtultuloy ti panangidoras ti Bacnotan kadagiti addang agturong iti nasalunat awanan asok ken awanan ti vape a komunidad. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Albert mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development Region 8 nakapagtala ng higit sa 1,000 panibagong benepisyaryo ng Social Pension Program. Higit 6,000 individual patuloy na pinoproseso. Ang kabuang ng balita, ihatid sa atin ni Dayan Camplon mula Radyo Pilipinas Borongan. Padayon nga ginuduso ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 8 ang mas epesyente nga epektibong mapagpilihan mga benepisyaryo ano Social Pension Program for Indigent Senior Citizens or SPISC. Pinaagin paggamit han Community-Based Monitoring System or CBMS kung mabasihan na pagpilihan mga kwalipikado nga senior citizens yan ang ikaduha nga semestre hantuig 2026. Kapag kayo naada ka 1,271 nga mga bagong benepisyaryo ang aprobaran batch 1.
2021. Samtang sobra 6,000 pa nga potensyal nga benepisyaryo gikan na batch 2 na nakaproseso. Nga nagpapadayon naman ang validation ng mga ngara na parahan batch 3 base listahan nga nakuha gikan sa CBMS. Pinaagyan mas sistematiko, transparent nga na data-driven nga proseso ang pagpili ng mga benepisyaryo. Padayon nga ginsisiguro ang DSWD nga ang social pension program inigahatag ang mga kwalipikado nga mas nanginginahanglan ng mga senior citizens komo kaparate hiton paano yun hini nga mapaupay iton kalidadhan kinabuhi han mga benepisyaryo. Tikang Didia Syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Digital Local Government Unit ng Bayan ng Malitbog sa Southern Leyte mas pinalakas sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology. Para sa kabuang ulat, narito si Ruel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod. Nagkahiusa ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog, Southern Leyte ug ang Department of Information and Communications Technology sa pagpahigayon sa usa ka espesyal nga orientasyon kabahin sa Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI og enrollment sa digital signatures kanetong Agosto 11 tuig 2026. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa kaalam sa mga kawani kabahin sa digital security, authentication og luwas nga mga online transactions aron nga mas mapadali og mapalig-on ang kasiguruhan sa mga serbisyo sa gobyerno. Nagsilbing mga bisitang resource speakers sa maong aktibidad sila si Information Officer 3 for PNPKI nga si Diana De Lima og PDO2 og Tech for Ed DTC Manager Matea Frechi Navora. Pinaagi nining paday nga pagtambayayong sa DICT, nagpabilin ang pasalig sa LGU Malitbog sa pagpatuman og mas moderno, luwas og kasalidigan nga digital system para sa tanang lumulupyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogor. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Ruel mula Leyte. Baling naman tayo sa Antique. Sustainable Livelihood Program Association sa Antique nakatanggap ng 700,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Para sa detalye, nagbabalita si Mary Ann Grace Enyeta ng Radyo Pilipinas Iloilo. Nag-release ang 900,000 pesos nga assistance ang Sustainable Livelihood Program o SLP sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Sirac Balangaw Association gikan sa Barangay Igbalangaw, Bugasong, Antique. May 30 ka miyembro nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece beneficiary ang nasambit nga SLPA. Pag-ausaron sang asosasyon ang pondo para sa pagtukod sang laundry shop project agud may income ang mga miyembro. Nagpabutyag naman si Bugasong Municipal Mayor Victor Condes sang iya suporta para sa kadalagan sang implementasyon. Yara sa pag-release ang pondo, sanday SLP Provincial Monitoring and Evaluation Officer Ronald Comeros, Monitoring Project Development Officer Aileen Denosta, kag Implementing PDO Jake Yonela. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon na bahagi ng Cobra Anti-Venom sa mga provincial hospital upang mas marami pang buhay ang maisalba. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Kokoy Medina mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Giapod-apod sa panggamhanang probinsyal sa Bukidnon, pinaagi sa Provincial Health Office ang 60 ka ampule sa Purified Anti-Venom Vaccine sa mga provincial hospital sa lalawigan. Ang Bukidnon Provincial Medical Center ang nakadawat og 20 ka mga ampule, samtang ang Bukidnon Provincial Hospital Maramag 25 ka mga ampule. Bukidnon Provincial Hospital San Fernando 5 ka mga ampule ug ang Bukidnon Provincial Hospital Malitbog na 10 ka mga ampule. Tumong sa pag-apod-apod sa maong anti-venom vaccine nga adunay igong supply sa mga provincial hospital aron mas daghan pa ang kinabuhi ang maluwas, labi na niadtong napaakan sa Cobra base sa datos sa FIDMO mukabat na sa 27 ka mga pasyente sa milabayng tuig.
Ang nalugwayan human nadapatan sa mao nga vaccine. Gikan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Kokoy mula Bukidnon. Kambyo naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte naglabas ng schedule para sa pamamahagi ng bigas sa iba't ibang bayan. Para sa detalye, narito si Bless Iboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Nagsugod na ang pag-apod-apod og bugas ubos sa LGSF Falgo Rice Project sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Gipanguluhan kini sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO isip kabahin sa programa sa gobyerno alang sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa Leon B. Postigo, nagsugod ang distribusyon alas 9 sa buntag gahapon sa Municipal Gymnasium diin mukabat sa 1,712 ka mga panimalay ang nakadawat sa bugas. Samtang sa Gudod, nagsugod ang distribusyon alas 10 sa buntag sa barangay Miampik alang sa 545 ka mga panimalay, aduna usab ikaduhang distribusyon alauna sa hapon sa barangay Banwangan. Ipahinumduman ang mga kwalipikadong benepisyaryo nga moadto sa ilang gikatakdang lugar sa hustong oras ug magdala og balido nga government issued ID aron masiguro ang hapsay ug organisadong pag-apod-apod sa bugas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Salamat Bless mula Zamboanga. Dayo naman tayo sa Lanao. Bayan ng Marantao sa Lanao del Sur, ipinagmalaki ang mga natanggap na parangal sa Prime 2025 ng Ministry Social Services and Development. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Nadif Haji Nabel mula Radyo Pilipinas Marawi. Ipinagmalaki ng Municipality of Marantao ang mga natanggap nitong parangal sa Prime 2025 o Programs Recognition on Implementation, Merit and Excellence ng Ministry of Social Services and Development o MSSD na kumikilala sa mahusay na pagpapatupad ng mga programa at dedikasyon ng social service workers sa Lanao del Sur A. Kabilang sa mga parangal ng Marantao ang Best in Gulayan sa Barangay, Proactive Municipal Action Teams, Best in Pugay Tagumpay at Best in Youth Development Session, gayon din ang Special Recognition bilang Partner LGU sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa Lanao del Sur A. Pinarangalan din ng mga social service workers ng munisipyo katulad ni Rojanida S. Ramos bilang Proactive Municipal Welfare Officer, sina Zinaida Ping Madali bilang Proactive Municipal Link at Team Leader, Safia B. Madid bilang Proactive Municipal Link at Assistant Team Leader, at Jamaira D. Sumpingan bilang Proactive Municipal Link at System Coordinator. Binigyan din ng mga pakilala bilang Proactive Municipal Link sina Amera P. Amrudin, Norhamida A. Bayabaw at Johaira A. Saydali. Kinilala naman si Tarhata Kunding bilang Proactive Municipal Bookkeeper at tumanggap ng Grammy Graduate at All Stars Princess Awards. Si Rohaima P. Haji Usman ay pinarangalan bilang Proactive Municipal Social Welfare Assistant. Samantala, tumanggap ng Loyalty Awards sina Safia B. Madid, Zinaida P. Madali at Asnia Ardisuma para sa mahigit 10 taon nilang paglilingkod bilang Municipal Links. Sa Prime 2025, kinilala ng MSSD ang mga individual na programa at partner LGUs na nagpakita ng dedikasyon, mahusay na pagpapatupad at malasakit sa serbisyong panlipunan. Isang tagumpay na ipinagmamalaki ng Marantao at magsisilbing inspirasyon sa patuloy nitong paglilingkod sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.